Hi guys, so nandito na naman po tayo no, sa aming area. Chine-check po natin itong ating mga alaga. Dahil alam nyo naman, nung nakaraan ay may nangyari sa ating mga alagang Brahma. So binibilang po natin sila. And chine-check na rin po natin kung may mga bagong nangingitlog. Pero sa tingin ko ay wala pa naman. So wala pang laman itong ating mga paitlugan. So nabilang ko na po no, itong ating mga alaga na nandito sa loob. Tama naman po sila, wala namang bawas. So except lang talaga sa nangyari nung nakaraan na dalawa po sa mga alaga natin ang nawala. Yung isa namatay and yung isa is kinain talaga ng sawa. So confirm po na sawa po talaga yung tumira sa ating ating alaga. And ayun, ipapakita ko na rin itong ating isang pabo. So nandyan pa rin siya. And hindi pa natin mahanapan ng ng kasama dahil nga sa nagkaubusan po yata ng supply ng pabo. So kahit manok excuse me po, manok tsaka pato, nagkaubusan po talaga ngayong December. So marami pa pong naghahanap pero wala na po tayong may bibigay. Dito sa ating mga alaga dito, okay naman sila lahat. Bukod nga lang sa kasama nito dati, namatay na siya. So bali may 4 tayong itim ngayon na inahin na pinapalaki. And ito is for mga rooster na dalawa and rooster din na dalawa, and ito pang dispose. Tapos dito po sa natin dito, pagpipilian pa natin 'yan pagka talagang makikilala na po natin kung sino babae at lalaki. And gusto ko na rin pong i-flex sa inyo or ipakita itong ating bagong rooster dito. So may bago na po tayong rooster dito sa ating mga alagang manok na panabong. So ayan po siya. Bali nanalo na po siya isang beses and medyo may damage lang yung kanyang paa. Pero okay lang yan kasi gagamitin lang naman natin siyang pang broodcock. At siya yung pagpapalahin natin para makapagparami din tayo ng mga panglabang manok. Although hindi po tayo naglalaban ng manok, gusto rin lang kasi nating mag-produce dahil nga marami pong naghahanap din ng mga panabong na manok. And ayun nga bali ito po yung nakita natin na dinaanan ng sawa dito kasi medyo malaki or maluwag yung kanyang mga butas. So ginawa na natin itong kawain na to para sa labas na ngayong painuman at yung kanilang pakainan. Kaya, so ito hindi na natin babaguhin ganito na siya. Bali, ang gagawin na lang po natin ngayon is maglalagay tayo ng net. So, actually nakapaglagay na ako kaninang umaga. Nandito na po yung net natin. Kaya lang, medyo tayo na antala. So, tapos na sana sa side na to. Kaya lang, natapos na po sa kabila yung, yung dyan sa kapitbahay natin dyan. Bali, nagpatistis kasi siya ng kahoy, and sinabi niya sa akin na kung gusto ko daw kunin yung mga slab at yung mga natitira is pwede kong kunin. Kaya ang ginagawa natin ngayon ay naghahakot po tayo. So puntahan natin yung area niya. Bali madulas lang kasi dahil tuloy-tuloy ang pag-ulan, and pakita ko lang din po itong ating mga pato dito. So malalaki na rin po sila. Kaya lang ubos na naman yung tubig nila, takaw talaga sa tubig. So puntahan na lang natin or puntahan natin yung yung hinahakutan ko ngayon ng mga slab dahil magagamit ko nga siya. So pipiliin ko lang yung mga magaganda dahil may nanghihingi din na iba. Kaya magbigay din tayo para lahat tayo mabiyayaan. So madulas na madulas po yung daan dahil kalabaw po yung ginamit na pampahila kanina. Hanggang dyan sa may bungad lang sa abot ng sasakyan. So ayun. Bali dito na nga po yung yung pagitan ng ating lupa dito sa mismong may sarisa na to. So itong bumagsak na to is sakop ko, kaya ako ang magtutumba niyan pagka may panahon tayo. So ito po yung pagitan ng aming lupa. Tapos yan, and tuloy-tuloy na po yan sa taas. Bali ito po yung mga hakutin natin. Pipilian ko po siya ng magaganda
And yung hindi ko na kayang buhatin is iwanan ko na lang. So marami po yan hanggang sa taas. Grabe no, maganda talaga pag may tanim tayo na mga kahoy, para pag kailanganin natin is pwede lang po tayong magpaputol. Kaya lang ang problema din naman, kahit sariling kahoy mo na ay mahal pa rin. Malaki pa rin yung gastos. So ganun talaga, wala tayong magagawa. So pera talaga ngayon ang gumagalaw. So dito, hindi ko alam kung pwede tayong kumuha dito, nakasalansan kasi. Pero sabi niya lahat daw nang naiwan is okay na. Pwede nang kunin. So yan. Pwede tayong gumawa ng kulungan ng baboy, no. Yan ang gagamitin natin pang nila, pang side. Oops. So napakarami po, no. Magsawa tayong mamili dito kung ano yung gusto nating kunin, yung kailangan natin. Pero kung pipiliin ko talaga dito is yung magaganda. So ayan, yung mga pamakuan dun sa bandang ibaba ng ating net. So kailangan yon. So yung mga ganito pwede na to. So ayan po guys, no, yung mga pag kukunan natin ng ating mga gagamiting slab. So malaking bagay po ito. So ito maganda gawing upuan. So bali ayun guys, no, dito po tayo kukuha ng ating mga gagamitin. So dito na lang din po tayo magtapos sa ating video ngayong araw, dahil maghahakot na po ako ng ating mga slab na gagamitin.